Magandang hapon po mga kapatid. Minsan pa kami po ay nag-iimbita na muling sumubaybay sa ating Grace Everyday. Monday to Friday po. At marami po tayong topic na napapag-usapan. At maganda po sa panahon ng quarantine ay napapaabot natin yung mensahe ng Panginoon. Bagamat hindi po tayo nagkikita-kita, ito po yung ating paraan. Nanayaan ko po lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po ngayong araw na ito na kami ay patuloy na binibigyan mo ng tsansa, pagkakataon. Dalangin po namin na kami linisin mo, Panginoon, at paalalahanan at i-correct sa mga bagay na kamalian po namin, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa James chapter 4 po, ang pinag-uusapan po rito po ay patungkol sa pagpapakumbaba at kapalaluan. Sa chapter 4 po ay sumulat si Apostol Santiago, si James, sa lahat ng mga mananampalataya. At ang kanyang mensahe ay patungkol sa pag-uugali at marami pa pong isinulat patungkol sa salita ng Diyos. Nagpapaalala sa mga mananampalataya kung paano sila mamumuhay na sa harapan ng Panginoon. Tayo pong lahat ay pinapaalalahanan ng Biblia. At ito po ang sinasabi. Chapter 4, verse 6. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat ang sabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Ang napakadakilang habag ng Panginoon. Kagandahang loob na napakatingkad, no, na wala na po sigurong dapat tayong matutunan, kundi itong makilala po natin kung gaano kalalim, napakaganda po ng habag ng Panginoon. Remember po sa Biblia po, sabi niya, habag ang nais ko at hindi hain. So, nung panahon ng ating Panginoon, ay kahit ang tao ay makasalanan, kahit na ang tao hindi sumusunod sa salita ng Diyos, lahat ng tao nung panahon niya ay pinagaling ng ating Panginoon. Sapagkat gusto ng Panginoon maranasan ang kanyang habag, ang kagandahang loob. Bagamat alam natin na mga tayong sa panahon natin ngayon, hindi naman po natin sinusunod o pinapahalagahan ang kautusan ng Diyos. Bagkus ay reliyon ang ating binibigyan ng pansin. Pero po malinaw ang sinasabi ng Biblia na ang tao ay nasa ilalim ng habag ng Diyos o kagandahang loob ng Diyos. Tayo po ay nakakapamuhay ng maayos sapagkat tayo po ay nasa kagandahang loob ng Diyos. Ang tanong, bakit pinahintulutan ng Diyos yung coronavirus, itong pandemic na nararanasan natin? Ganun pa man mga kapatid, nung panahon ng lumang tipan, pinapahintulot din naman ito ng Diyos sapagkat ang tao ay ang mga taong hindi kumikilala sa Kanya. Lalo na sa panahon ngayon, sa panahon ng ating Panginoon, ay ibinigay ng Diyos o itinodo ng Diyos ang Kanyang habag. At ito po ay nararanasan ng mga mananampalataya at dapat natin maintindihan ng lubos yung kagandahang loob ng Diyos. Kung hindi natin ito maintindihan ay patuloy na magmamalaki ang mga Kristiyano at patuloy na sasabihin nila na sa kanilang galing at kakayanan kung bakit sila pinagpapala. Hindi po. Ang Biblia po malinaw na sinasabi, tayo ay nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Remember, maraming sinasabi sa Biblia na wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Ang isang sanga na nakakabit sa puno ay hindi makapamumunga. Hindi maaaring magmalaki ang sanga na kaya niyang mamunga nang hindi siya nakakabit sa puno. Ibig sabihin, kailangan niyang kumabit sa puno upang yung dagtang galing sa ugat ay nakukuha niya sa puno. Yung manggagaling sa puno na ugat o yung dagta ay makukuha ng sanga upang siya'y lumago, magkadahon at magkaroon ng bunga.
Alam niyo po, kung wala po ang Diyos, alam po natin yan. Kung wala po ang Diyos, wala naman tayo. Kung wala ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, wala pong kaligtasan ng tao. Wala pong magpapatotoo sa kabutihan ng Diyos. Pero ito nga pong sinasabi, ang Diyos ay laban sa mga palalo. At ngunit binibigyan niya ng lakas yung mga mapagpakumbaba. Binibigyan niya ng kapakumbabaan. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, millennial po, no? Ang tao po ay nabubuhay sa gadget, sa mga high-tech. At minsan po ang mga tao ay nagiging mapagmalaki sapagkat sila ay mahusay, matalino. Yan po ang pinagmamalaki ng tao. Sila po ay napakagaling ng kanilang kaisipan. Nagagawa yung mga bagay na imposible, no? Yung mga nakikita natin mga gadget. So kaya po ang tao ay ganun na lamang ang pagmamalaki. Pero dito po sa James chapter 4, nag-aaway-away po yung mga mananampalataya. Sapagkat ang sinasabi rito ni James, ang mga mananampalatayang nakikipagkaibigan o minamahal yung sanlibutan, sila po yung mga taong mapagmalaki. Kaya po nagkakaroon ng siraan sa simbahan, nagkakagulo, nagkakawatak-watak, sapagkat ang mga Kristiyano ay hindi nagpapakumbaba, bago sila ay nagmamalaki. At sabi nga po ni James, kaaway ng Diyos ang sinumang taong kinakaibigan ng sanlibutan. Sapagkat ang sanlibutan ay puro kalayawan at karanyaan, pinagmamalaki, galing, katalinuhan. At siyempre kapag ang isang taong ubod ng talino, hindi po magtitiwala sa Diyos yan. Hindi po yan magpapasakop sa Diyos, salita ng Diyos. Kaya nga po yung lalaking mayaman sa Biblia, di ba po, siya po ay ubod ng yaman. At sabi ng ating Panginoon, napakahirap magpasakop sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman, sapagkat ang tinatangkilik niya yung kanyang kayamanan. Mas binibigyan niya ito ng pansin, at dahil dito nagiging mapagmalaki siya. Ang mundo po, brethren, iba po yung ibinibigay nito. Upang tayo'y patuloy na huwag umasa sa Diyos at huwag paniwalaan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ko, ulitin ko po, ngunit ang higit ng malakas ang tulong na ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo. Galit po ang Panginoon sa mga palalo. Yung ayaw magpasakop sa Kanya. Ayaw kilalanin ang Kanyang pagka-Diyos. Ayaw kilalanin si Jesus. Sabi po rito, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Sino mang mapagpakumbaba at kinikilala ang kadakilaan ng Diyos, kinikilala ang kanyang kapangyarihan, kinikilala ang kanyang pag-ibig, tinutulungan po ng Panginoon yan. At pinapaunawa sa Kanya na ang tao hindi dapat umasa sa kanyang sarili, sa kanyang galing. Sapagkat kung wala po naman ang Diyos, kung wala po yung pagpapala ng Diyos, wala naman po yung tao. Di ba po? At tulad nga po niyan, pinadapa po ng pandemya yung ating bansa. Halos lahat ng bansa ay nagkaroon ng problema. Lahat ng mga negosyo ay nalugi at sila po ay hindi makapagtrabaho yung iba. At marami pong natanggal sa trabaho. Marami po tayong mga kababayan ang hindi makapaghanap buhay. Pero ganun pa mga kapatid, tayo po ay iningatan ng Panginoon at masasabi po natin mabuti ang Diyos sa panahon ng pandemic. Tayo po ay Kanyang iniingatan. So, ibig sabihin, kikilalanin natin yung mayamang biyaya ng Panginoon. Hindi yung, ay sa galing ko kaya kami hindi naghihirap kasi alam mo na, magaling tayo, matalino, madiskarte. Ayan po yung mga taong pagmalaki. Ang Biblia po ay nagsasabi na galit ang Panginoon o itinatakwil ng Panginoon ang mga palalo. Sapagkat hindi po magpapasakop yan sa ating Panginoon. Ang panghawakan po natin yung sinasabi ng Biblia. Ang sabi po rito, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang dyablo, lalayuan niya kayo. Ang dyablo po minsan ang nagbibigay ng nagsusulsul sa tao upang ang tao ay maging mapagmalaki sa harapan ng Diyos.
Remember si Eva. Kung inyo pong pupuntahan yung pagkakasala ni Eva bago si Adan, si Eva po yung tinukso ng dyablo. Sapagkat alam ng dyablo na ang babae mahina. At sinabi niya, hindi, sabi niya gano'n. Malalaman mo ang katotohanan at magiging parang Diyos ka. Sinabi niya kay Eva, di ba? At dahil doon si Eva ay naging binigyan niya ng pansin na magkakaroon siya ng kaalaman sa mabuti at masama. Pride of life po ang tawag doon. So, nagiging mapagmalaki sapagkat marami siyang malalaman. Pero hindi niya alam yun ang paraan para sirain yung ugnayan ng tao at ng Diyos. So, tayo po mga kumikilala sa Panginoon, mga sumampalataya, ay nagpapakumbaba sapagkat kung hindi dahil po sa mayamang biyaya ng Diyos, sa ginawa ng ating Panginoon, sa kanyang pag-ibig, sa pagpapakasakit na ginawa ng ating Panginoon, ay hindi po tayo maliligtas. Wala pong magpapatotoo sa kabutihan ng Diyos kung hindi po inaranasan ng mga mananampalataya ang kabutihan ng Diyos. Yun lamang po mga kapatid, at sana po ay patuloy po nating alamin ang habag at kagandahang loob ng Diyos na siyang nagbigay sa atin ng kaligtasan upang tayo ay magkaroon ng pag-asang makapiling ang Diyos sa pamamagitan ng mga katotohanan sinasabi ng Biblia. Magtiwala po tayo sa salita ng Diyos, sa mabuting balita na ito po ay makapagdudulot sa atin ng kaligtasan. Ang salita ng Diyos ay pagpapala para sa mga mapagpakumbaba. Pero ito po ay sumpa sa mga mapagmalaki sapagkat tinatakwil ng Diyos ang lahat na nagmamalaki, ang lahat ng hindi nagtitiwala sa Diyos, ang lahat ng hindi sumasampalataya, hindi tumatanggap kay Kristo, at hindi kinikilala ang kanyang pagka-Diyos, at hindi kinikilala na siya nagbibigay ng kaligtasan. Itinatakwil po ng Diyos yan. Pero tayo po na pinagpala ay kinikilala na kung hindi dahil kay Kristo, wala po tayong kaligtasan. Yun lamang po mga kapatid. Salamat po tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po. Pagpalain mo po ang bawat nakinig ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus.